Merong isang river sa India na pinaniniwalaan nakakapaglinis ng mga kasalanan ng tao at nakakapagligtas. This is the Ganges, the purest river in India. The locals believe that the Ganges is holy water that can purify people's hearts and wash away their sins. The women who come here wear gravel to dip in the river. The men swim in the water in their underwear. Next to the Ganges is a crematorium. The ashes of burnt bodies are scattered directly into the Ganges, so that the holy water can carry souls to heaven. Marami talagang iba-ibang paniwala ang tao kung paano malilinis ang kasalanan. Isa na ang mga Indianong ito na kung lulublob daw sila sa river na ito, ay malilinis ang kanilang kasalanan at sila pa ay maliligtas. Meron din mga nagsasabi ang baptism ang nakakapaglinis ng kasalanan ng tao. Meron din kabutihan ang gagawin mo para malinis ang iyong kasalanan. At marami pang ibang paniniwala tungkol sa ganyan kung paano malilinis ang kasalanan ng tao. Pero bilang mananampalataya ng Panginoon, dito tayo magbabase sa Biblia. Tignan natin kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa kasalanan at kung paano malilinis ang kasalanan ng tao. In Romans chapter 3 verse 23, sabi dito, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat pala tayo nagkasala. Ibig sabihin, hindi tayo nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Lahat ng tao sa buong sanlibutan ay makasalanan. Tingnan natin yung verse 24. Sabi dito, "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus." Kaya, we are justified because of the Lord Jesus Christ. Inari na tayong ganap ng Diyos. We are justified freely. Notice the word freely. Ibig sabihin, regalo po yan, libre yan. Wala pong bayad yan. Kaya hindi natin kaya bilang tao bayaran ng ating mga kasalanan, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo ang tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. By the grace of God, we are saved. Tatandaan natin, sa biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi tayo pwede magmalaki sa ating sarili na sa pamamagitan ng gawa ay tayo ay naligtas. No. By the grace of God, through faith, we are saved. In verse 25, sabi dito, "Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God." Because of the blood of the Lord Jesus Christ, we are cleansed. Ang ating mga kasalanan ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa kadahilanan ng tao ay hindi niya kayang bayaran ng kanyang kasalanan. Yan ang ginawa ng Diyos. Inihandog niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Ginawa niyang pampalubag loob. Yan yung sabi dito, propitiation. Through faith in His blood. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at maniwala ka sa nangyari sa krus ng Kalbaryo na dumanak ang dugo ng Panginoon upang ang ating mga kasalanan ay mapawi. At yan ang sinasabing kaligtasan ng mga tao. In Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Napakalinaw na dumanak ang dugo ng Panginoong Hesukristo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala na pong ibang paraan upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito pa, in Hebrews 9:22, sabi dito, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission." Kung hindi dadanak ang dugo ng Panginoong Hesukristo, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Napakalinaw po na talagang ang dugo lang ng Panginoong Hesukristo ang makakapaglinis sa ating mga kasalanan. Hindi po yung river na pinanood natin kanina or kung ano pa mang bagay na gagawin natin sa mundo ang makakapaglinis ng ating kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Last, in Hebrews 10:18, sabi dito, "At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan." Wala nang ibang handog maliban sa Panginoong Hesukristo. Dati kasi ang kostumbre ng mga Hudyo ay mag-aalay sila ng mga hayop upang ang kanilang kasalanan ay mapatawad. Ngunit sabi dito, ang Panginoong Hesukristo ang pinakahuling handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kung maalala nyo po ang istorya sa Egypt nung time ni Pharaoh at ni Moses na nangyari yung last plague, yung ika-10 plague na nangyari, na kung ang bahay nila ay walang dugo ng tupa o ng lamb, ang mga panganay na anak, ang firstborn, ay mamamatay. Dahil sa dugo
ng Lamb ay naligtas ang mga anak nila. Yan po ay foreshadowing ng Panginoong Hesukristo na siya po yung Lamb of God because of the blood of the Lord Jesus that shed for us sinners. We are saved by the grace of God through faith in the Lord Jesus. Kaya ano pang inaantay mo? Hindi mo na kailangan tumalon doon sa river sa India para malinis ang iyong kasalanan dahil hindi yun ang nakakapaglinis ng kasalanan. Lumapit ka na sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. At manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Diyan mo makakamtan ang tunay na kapatawaran ng kasalanan at ang kaligtasan. Salamat and God bless you all.